araw, magluluto tayo ng iba't ibang klase ng putahe. Nagluto rin kami ng ihaw, grilled chicken, seafoods, at iba't ibang klase ng 3-5 bundle. At dahil Sabado na nga mga mi, marami na namang nag-order sa aming munting negosyo. At dito nga ay pine-prepare na namin yung mga quarter na aming iihawin para mamaya. Pero bago yan, syempre kailangan muna nating linisin, hiwain, timplahan ng mga pampalasa para naman mamaya ay isi-serve na lang natin sa customer. Medyo maraming ang grilled chicken ang ihahanda namin ngayong araw. Meron pang party box, meron ding pang tray. Mga bandang 7 AM na nga ako nagising mga mi, tapos pumunta na ako dun sa kitchen para mag-video, saka para tumulong-tulong na rin. Tapos nga lang din ni Daddy Ken mamalengke, tapos nagluto na rin siya ng breakfast namin. Sakto nga hindi pa ako nakakain mga mi. Kumain na nga muna ako kasi for sure late na naman ako makakakain ito mamaya kasi nga marami rin akong gagawin doon sa kitchen. Ko na nga rin nahubad itong aking hairnet at face mask kasi dadiretso na rin ako sa kitchen after ko mag-breakfast. Pag ganito talaga yung negosyo nyo mga mi, madalas ay talagang late na kami nakakakain kasi nga mas inuuna namin mag-dispatch ng mga pa-order. Yung ibang mga staff namin ay nakapag-breakfast na at yung iba naman ay inuna muna magluto bago mag-breakfast. Pagbalik ko nga dito sa kusina, eto, nagpe-prepare na si Dayan na aming puto cheese. Naku, marami-raming puto cheese nga ang gagawin ni Dayan ngayong araw. Dati mga mi, yung aming puto mixture, gabi pa lang ginagawa na namin, lalo na kapag sobrang daming pa-order. Hindi naman siya nasisira mga mi, kaso nga lang, parang medyo nag-iiba yung texture niya, kaya sabi ko ay on the spot na lang namin gawin yung mixture. Tuwing sasapit nga ang weekend mga mi, mas marami talaga ang aming Sabado. Kaso ngayong araw mga mi, mas marami ang linggo namin compare sa Sabado. Nagulat nga kami sa schedule namin para sa kinabukasan mga mi kasi ang dami ng pang-umaga namin. Ay nako, good luck na lang talaga sa amin bukas. Sabi ko nga kay Cesa, hinahanap ng mga followers natin yung pambukas ng aming lata. Tumawa lang mga mi kasi mas gusto niya talaga yung ganitong pagbubukas. Nasanay na kasi talaga yan na ganyan talaga siya magbukas ng lata. May man dati, hindi rin talaga kami gumagamit ng can opener at sanay nga talaga kami sa ganong procedure ng pagbubukas ng lata. Anyways, mga mi, eto na nga at magigisa na tayo ng ating giniling. Bali si Cesa nga pala ay gagawa ng aming spaghetti sauce. Kakatapos niya lang ding i-release yung mga maha blanca. Sa kanya rin kasi nakatoka yung maha blanca, spaghetti at saka iba't ibang klase ng ulam. Si Tita Julie naman ay pa-extra lang tuwing Sabado at Linggo at siya naman yung nagluluto ng aming pansit bihon at saka menudo. Sa kanya rin nakatoka ang aming pansit mix at saka pansit canton. Dito nga mga mi ay naggayat na rin si Tita Julie ng kanyang gulay para sa kanyang pansit bihon na naluto na. Ito naman sa aming lumpiang Shanghai ay kung sino lang yung available kasi yan naman ay isasalang lang tapos tatimeran. Tapos kapag tumunog na yung timer, iaahon na. Kanya-kanya rin sila ng pagbabalot ng bilao kung ano yung mga kailangan nila mga mi kasi wala naman kaming stock talaga ng bilao. Naku, on the spot na sila nagsisibalot niya. Wala ng packaging namin mga mi, especially sa foil, sa cling wrap, sa bilao, online lang po kami umu-order. Mas nakakamura din kasi kami dito mga mi dahil may mga sponsor voucher din akong natatanggap sa iba't ibang klase ng brand at malaking tulong din yun mga mi dahil nakakatipid ako. Bali ngayong oras mga mi, inihahanda na namin ang aming spaghetti at saka ang aming carbonara. Talagang nag-invest ako ng maraming kalan kasi nga kailangan namin magsabay-sabay sa pagluluto dahil marami kaming hinahabol na oras. Kung mapapansin nyo, maramihan talaga kaming magluto at madalas yung mga magkakatulad na putahe ay mga 3-5 bundle. Sa bawat oras kasi mga mi, nagsaserve kami ng 3 to 4 clients at iba't ibang klase ng bundle yon, pero madalas 3-5 bundle talaga yung in-order nila. Siyam na putaheng assorted mga mi for only 3,500. Diba? Hindi na kayo talaga talo doon at hindi pa kayo pagod. Meron nga rin pala kaming pa-order ng party box. Halo-halo naman yan mga mi, araw-araw. May party box, may ulam tray, may 3-5 bundle, may 3 for 1K. Etong no bake mac din namin, available din siya sa bilao tray at saka sa party box. Meron ding nag-asikaso ditong seafoods at etong seafoods na to ay ilalaga muna, nalinis na rin siya mga mi. Pagsasama-samahin lang ang paglalaga ng crab at saka tahong. Tapos yung hipon at pusit, sabay na siyang lulutuin sa bandang huli kasi mabilis lang naman yun maluto. Alam nyo mga mi, ang dami na rin namin ino-offer na seafoods. Ate, garlic butter shrimp lang yung ino-offer namin. Ngayon, bukod sa garlic butter shrimp, meron na rin kaming baked tahong, meron na rin kaming Cajun butter shrimp at saka etong bestseller namin na Cajun mixed seafoods. Eto nga palang Cajun mixed seafoods namin ay medyo matamis na maalat-alat tapos may konti siyang anghang. Eto nga palang mixed seafoods namin ay good for 8 to 10 person pero syempre kung medyo mahina ka naman kumain, siguro aabot dito ng hanggang 12 packs. Ano rin namin itong iserve sa bubuksan naming resto. At dahil nga medyo matagal-tagal pa naman yun mga mi at under construction pa yung aming pwesto, makakapag
nakapag-ready pa kami sa aming mga menu. Sana nga sa opening namin ay maraming makapunta kasi hanggang ngayon kinakabahan pa rin talaga ako mga mi. Anyways, mabalik na nga tayo dito sa ating mixed seafoods na ina-assemble namin kanina. Mabilis lang naman tumaluto, medyo matagal lang sa pag-a-assemble kasi ang dami pa naming nilalagay. Syempre bukod sa masarap mga mi ay gusto rin namin presentable yung pagkain, kaya naman ayan, nag-e-effort talaga kami sa plating. Etong mixed seafoods din namin mga mi ay merong extra sauce na kasama kasi eto talaga yung magpapasarap dyan. Dito naman tayo sa ating ihaw-ihaw mga mi. Meron kaming grilled chicken, meron ding pork barbecue at sana nga ay madagdagan pa etong mga grilled menu namin para mas marami rin kayong pagpilian. May mga nag-o-offer naman sa akin ng mga ready na barbecue na pero iba pa rin kasi talaga kapag sarili mong gawa. Para bang mas panatag lang ako mga mi kapag sariling recipe talaga namin kasi syempre may kanya-kanya naman talaga tayo ng preference pagdating sa panlasa. Kita nyo naman mga mi, itsura pa lang ay talagang alam nyong malasa na at masarap talaga yan. Yung unang grilled chicken na iniluluto ni Mike ay para sa party box namin mga mi, 4 na piraso nga pala ito at pwedeng-pwede nyo rin tong orderin sa amin. Heto namang iniluluto ni Mike na barbecue ay para naman sa aming mga party box at meron ding order na ulam tray. May inaantay rin kaming party box para sa aming pansit malabon at eto nga nakasalang ng mga mi at niluluto na ni Ate Lala. Si Ate Lala naman ang nakatoka sa pansit malabon namin at sa aming garlic buttered shrimp. Yan, may mga kanya-kanyang pwesto talaga silang mga mi na palagi nilang ginagawa. Ako mga mi, syempre taga-video at saka taga-check kung tama yung ginagawa nila. Kaya ako kumuha ng staff mga mi para maging flexible ako sa ginagawa ko at makapag-focus ako sa ibang bagay kung paano ko i-expand yung aming business. Totoo lang mga mi, hindi talaga ganun kadali magnegosyo pero kung focusan nyo siya mga mi, may magandang resulta talaga. Kaya kung naumpisahan nyo na yung ganyang negosyo mga mi, ituloy-tuloy nyo na lang yan. Someday kayo naman yung magiging successful.